Umiiyak si Libby dahil makakalabas na ng kulungan itong si Princess dahil sa pag-retract ng statement ni Pusoy at itinuro na pinilit lamang siya ng isang pulis na si Homer na idadawit ang pangalan ni Princess na talaga ang mastermind ng kidnapping dito sa kay Libby. At sa pagbawi ng statement ni Pusoy ay naaprubahan ng husgado na wala talagang kasalanan itong si Princess kaya makalabas ito ng kulungan at ito hindi matanggap ni Libby. Kaya umiiyak dito sa kanyang mami at daddy na kung pwede ay ibalik ng kulungan itong si Princess na sumang-ayon naman ito ang kanyang lola Sonia at gagawin lahat at gamitin ang kanilang pera para maibalik lamang ng kulungan itong si Princess. Pero hindi sumang-ayon itong si Charlene na kung ano ang desisyon ng hukom ay dapat kanilang irespeto. Dito nagalit si Libby dahil pinapakita ni Charlene na may pinapanigan siya na lalong pumapanig siya dito sa kay Princess at hindi sa kanya ng kanyang anak. Paliwanag naman ni Charlene ay mahal na mahal niya si Libby pero hindi to the point na makakasakit sila ng ibang tao. So, ang ibig sabihin ni Charlene ay mahal niya si Libby pero hindi niya suportahan ang kapraningan nito ni Libby. Dahil sa pagsasama ni Charlene at Princess sa loob ng kulungan ay napatunayan nito na wala talagang kasalanan si Princess kundi ang nakikita niya ay kabutihan lamang ng batang si Princess. Samantala doon naman kina Divina ay natatawa itong si Jenny dahil muntik-muntikan na mahuli ito si Divina at saka si Raymond. Kung hindi nga lamang tumawag itong si Libby dito sa kay Raymond at Charlene ay hindi pa sana umuwi si Charlene at muntikan na mabuking sila ni Raymond at Divina na magkasama doon sa bahay na pinagtatagpuan nila. Dumating naman itong si Libby na umiiyak dahil hindi umobra ang paiyak-iyak niya doon sa harapan nila ni Charlene at saka ni Raymond. Kaya pumunta siya sa kanyang totoong ina at sinabi na makakalabas na ng kulungan itong si Princess. At nalaman ni Divina na nag-retract na ng statement itong si Pusoy kaya agad inutusan ni Divina si Arnold para bayaran itong si Police Homer at magpakalayo-layo na para hindi maidadawit ang kanyang pangalan. Sa ngayon ay hinahanap na ng kapulisan itong si Homer. Samantala sa opisina ay nilapitan ni Divina itong si Raymond pero nakiusap si Raymond kay Divina na tigilan na siya dahil gusto niya nang ayusin ang kanyang pamilya na mahal niya. Sumang-ayon naman si Divina dahil alam niya na napakahalaga kay Raymond ang kanyang pamilya. Kaya ayon kay Divina ay titigilan niya na si Raymond pero hindi alam ni Raymond na may balak na kakaiba itong si Divina na gusto niya talaga ay maagaw si Raymond. Isang araw ay nag-announce si Raymond na magbabakasyon sila sa Boracay na kine-question ito si Libby dahil wala lang namang tanong-tanong sa kanya o sangguni lamang. At ang todo effort ni Raymond na ginagawa na lalong napapalapit sa kay Charlene ay nagiging palaisipan lalo ito sa kay Charlene kung bakit niya ito ginagawa na ngayon ay very attentive at very supportive lalo itong si Raymond sa kanya. Kaya nahihiwagaan ito at sinabi niya ito sa pagkikita nila ni Adrian na parang may something itong si Raymond na para bagang may ginagawang kalukuhan. Samantala si Justin, Xavier at saka si Princess ay nakita ang papaalis na si Homer at gusto nilang pigilan sana pero nagpaharurot ito ng kanyang sasakyan at muntik-muntikan ng mapahamak itong si Justin. Ang hindi alam ni Princess ay gustong makatulong talaga ni Justin dito sa kay Princess na unti-unti na ring nahuhulog ang loob nito sa dalaga. At sa kanilang pag-uusap ay bigla na lamang may nabuo na plano itong si Justin na kailangan nilang paaminin si Libby kung sino ang kasabwat sa kidnapping scheme sa kay Libby. Aaminin kaya ni Libby na sila ng kanyang mami Divina ang may pakana ng lahat para lamang masiraan at makulong itong si Princess na tanging hadlang sa relasyon nila ni Xavier. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.